Okay, magandang umaga sa inyong lahat at purihin ng Diyos. Sa pagkakataong ito at ngayong umaga ay ating sisilipin muli ang ating posisyon o yung ating paniniwala ukol sa water baptism. Ito ay bunga ng isang request na ito ang aking talakayin ngayong linggong ito. Kaya liliban muna tayo doon sa ating serye sa unang Juan. Bagamat tayo ay nasa kabanata 5 na, liliban muna tayo doon at titingnan natin muli ang tungkol sa water baptism. Ito ay natalakay natin ng kaunti noon. Pero dahil sa nakaraang linggo ay mayroong nagtanong ukol dito, nais ko na bigyan kayo ng isa pang presentasyon para sa ganun ay maunawaan ninyo bakit tayo hindi naniniwala na ang water baptism o ang bautismo sa tubig ay sa panahon natin ngayon, o bakit tayo naniniwala na ito ay hindi na kailangan sa iglesia ngayon. At ang aking sinasabing iglesia ay Christian church, born again church. Kasi ang isang kritisismo sa atin ay kulto daw tayo dahil sa hindi natin paniniwala sa water baptism. Pero yung mga nagsasabi noon, tandaan niyo, ito ang tandaan niyo, yung mga nagsasabi na tayo ay kulto dahil sa hindi tayo naniniwala sa water baptism ay naglalakad sa kamangmangan. Ibig kong sabihin, hindi nila alam ang talagang pananaw ng Kristyanismo ukol sa bagay na ito. Sa church na aming dinadaluhan ngayon, sa susunod na linggo, ay mayroong mag-asawa na babautismo, young couple. At yung senior elder sa church ay kinausap ako minsan. Ang sabi niya, Ed, pwede mo bang payagan si Colleen? Bagamat alam ko yung position mo sa water baptism, pwede mo ba siyang payagan na dumalo doon sa water baptism study para lang sumuporta doon sa mag-asawa na babautismo? Sabi ko, walang problema doon. So, hindi naapektuhan ang activity ng church o ang gawain ng church ng aking pananaw. Yung aking pananaw sa water baptism ay sa akin at sa aming church. So, walang kinalaman ang church na ito doon sa pananaw ko. Ang sinasabi ko doon, meron kaming agreement. So, alam nila na ako'y Kristiyano, ako'y born again, pero alam din nila na hindi ako naniniwala sa water baptism. But they accept us, tinatanggap nila kami at walang problema doon. Kaya nga pinagpaalam pa si Colleen. Ganon din naman ako, ma-attend ako sa church na naniniwala sa water baptism at walang problema sa akin yun. Sa madaling sabi, ang issue na ito ay hindi, no big deal. Sa madaling sabi, kaya naniniwala ka o hindi, walang problema ito. Sapagkat, pag tinignan natin maya-maya, yung ating, yung pananaw ukol dito, makikita ninyo na iba't iba talaga ang pananaw ng mga iglesia ukol sa water baptism. Hindi sila nagkakaisa, pero pare-pareho sila na nagsasagawa ng bagay na ito. At sa bahagi ng mga mature Christians, particularly sa aming mga pastor, sa aming mga mature na pastor at may alam sa doktrina ng iglesia, merong alam sa theology, hindi issue ang bagay na ito. Bagamat minsan nagkakausap kami ng mga kapwa pastor sa internet, napapag-usapan namin ng bagay ito, pero hindi ito issue na kapag hindi ka naniniwala ay kulto ka. Malinaw sa amin yun na walang kinalaman ito sa pagiging Kristiyano, walang kinalaman ito sa relasyon sa Panginoong Yesus. Kaya yung mga nagsasabi na, hindi kayo naniniwala sa water baptism, edi kulto kayo, yun ang mga Kristiyano na immature, they are ignorant of the doctrines of the church, ignorante sila sa theolohiya ng iglesia, kaya nagbibigay sila ng ganong judgment. So, huwag kayong mabahala kung may magsabi sa inyo na kayo ay kulto, sapagkat sa larangan ng doktrina at teolohiya ang paniniwala at hindi paniniwala sa bautismo sa tubig ay no big deal. Wala talagang problema. Hindi ito katulad ng pagka-Diyos ni Kristo. Pag ang pagka-Diyos ni Kristo ay tinanggihan ng isang iglesia, yon ay masasabing kulto. Pero ang water baptism, sa pagtalakay natin mamaya, makikita ninyo na ito ay hindi big deal sapagkat sabi ko nga, maging ang mga iglesia na naniniwala dito at nagsasagawa nito
ay hindi nagkakaisa, hindi nagkakasundo kung ano talaga ang layunin at kung ano ang paraan. So titingnan natin, sisilipin natin ang paksang ito base sa ating pagkaunawa at base sa ating posisyon sa iglesyang ito, no? Sisilipin natin ang bagay nito upang sa ganon ay maging malinaw sa inyo na kung may magtanong sa inyo ay maipaliwanag nyo, at least meron kayong masasabi tungkol dito. At ganoon din naman kung mapag-usapan ninyo sa anumang lugar ang bagay na ito na kasamang ibang mga Kristiyano mula sa ibang iglesia, at least alam ninyo ang inyong pinaniniwalaan. So, bago tayo dumako sa ating pag-aaral, tayo po muna ay sumandaling manalangin. Ama, sa umagang ito, salamat po sa kabutihan mo sa amin. Salamat sa kagandahang loob mo, sa pagliligtas mo sa amin, Panginoon. Salamat sa buhay na walang hanggan na aming tinatamasa sa pamamagitan lamang ng kamatayan ni Kristo at sa kanyang muling pagkabuhay. Iyong ibinigay sa amin ng iyong anak upang kami ay magkaroon ng buhay na walang hanggan, kami na mga sumampalataya sa iyo. Wala kaming ibang dapat gawin kundi ang taos-pusong pananampalataya. Kaya naman sa sandaling ito, Panginoon, kung mayroon man sa kapulungang ito, sino man ang naririto ngayon na hindi pa alam ang tungkol sa buhay na walang hanggan, Panginoon, mangusap ka sa kanila at ipaunawa mo sa kanila na ang buhay na walang hanggan, ang pagkakaroon ng bagong buhay kay Kristo ay matatammo lamang sa pamamagitan ng isang buhay na relasyon kay Kristo, sa pamamagitan ng tunay na pananampalataya sa Kanya. Panginoon, patubayan mo po kami sa aming pag-aaral. Ikaw po ang magbigay sa amin ng karunungan at sapat na pangunawa upang sa ganon, ang partikular na katuroang ito ay maunawaan namin. Muli, pinupuri ka namin at niluluwalhati sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, ngayong umaga ay gagamit ako ng isang salin sa Tagalog na Biblia o bagong tipan na kailan ko lamang na tuklasan na ito ay nasa Bible Gateway na which is very good, no? Natutuwa ako, masaya ako na ito ay naisama na doon sa Bible Gateway na ma-access ko na, hindi katulad noon kasi yung pinabili ko noon na itong New Testament na ito masyado malitang print, pero ngayon ito ay available na online, so ito ang aking gagamitin para sa New Testament at ito ang aking gagamitin sa ating pag-aaral ngayon. So tingnan natin ang paksang ito. Hindi ito devotional, hindi ito preaching, ano? O wala itong encouragement na kung ano ang magiging response natin sa pamumuhay, kundi ang ating paraan ng pag-aaral ngayon ay talagang para bigyan kayo ng informasyon, para ipaliwanag sa inyo kung ano yung ating pananaw ukol sa bautismo sa tubig, sapagkat marami rin nagtatanong sa akin at si Jojo nga na anak ni Kyle, ay nagtanong sa akin minsan, sa Pastor Egay, bakit hindi kayo naniniwala sa water baptism? Di ba nasa Biblia ito? So yun ang ating sasagutin kasama yun sa sasagutin natin sa pagtalakay natin ng paksang ito. At gusto ko rin na buksan ninyong inyong isipan, sikapin nyo na maunawaan yung ating tatalakayin upang sa ganun, kung dumating man yung pagkakataon na kayo ay matanong ukol sa bagay nito, ay alam niyo kung paano sasagutin. Isa pa, hindi ko pinapangako na magiging maiksi yung ating talakayin ngayong umaga. Marahil tayo ay mag-extend doon sa tinatakda naming oras para sa pangangaral, which sometimes talagang 45 minutes lamang. So marahil ngayong umaga ay aabot ako ng 1 oras o higit pa. Kaya kapit lang kayo dyan. Okay, so ano ba ang itinuturo ng Biblia ukol sa bautismo? Muna ang pag-usapan natin. Hindi yung bautismo sa tubig, kundi bautismo. Sapagkat mayroong iba't ibang klase ng bautismo sa Biblia na titingnan natin maya-maya. So, what is baptism? Ano ba ang bautismo? Ang bautismo, mayroong dalawang pakahulugan ito na makikita natin sa New Testament. No? Ang una, ang bautismo ay isang ritual o seremonya ng paglilinis. At yan ay makikita nyo sa mga talata na nakapaskil dyan sa ating screen. Ang bautismo ay isang ritual o seremonya ng paglilinis
na ito'y sinasagawa ng mga Hudyo. Ang pangalawang pakahulugan ng bautismo sa Bagong Tipan ay sa wikang Griego na siyang lengguwahe na ginamit doon sa orihinal na Bagong Tipan. Ang salitang baptizo, no, ay may kinalaman una sa lahat sa pagkakakilanlan. Sa aklat ni Charles Swindoll na The Grace Awakening ay isinulat niya ang ganito sa wikang Ingles, pero tinagalog ko para sa kapakanan ng nakararami. Ano? Ang sabi niya, ito ay isang kataga, yung baptizo. No? Ito ay isang kataga na ginagamit noong unang siglo sa pagtubog ng isang tela na kulay mura o light-colored sa tubig na may diobos. Halimbawa ay kulay pula. Sa oras na maitubog ang tela na kulay mura doon sa pulang diobos, ang pagkakakilanlan ng telang iyon ay nababago mula sa pagiging kulay mura tungo sa pagiging kulay pula. Ang pagtubog sa tela na nagre-resulta sa pag-iiba ng kulay ay tinatawag na baptizo. Isang salitang Grego na kung saan ay ating kinuha ang salitang bautismo. So, yun ang ibig sabihin ng bautismo sa New Testament. Yung isa ay paglilinis na makikita natin mamaya. Bibigyan natin ng example yan. Ganon din naman yung pagkakakilanlan. Bibigyan din natin ng example yan. Pero yung dalawa na yan ay, bagamat yan ay kahulugan ng bautismo, ano? Yan ay maaring ilapat o kadalasan inilalapat sa water baptism o sa bautismo sa tubig. Ang bautismo sa tubig ay pinaniniwalaan ng mga Hudyo noong panahon na yon bilang bahagi ng kanilang paglilinis. At yan inutos ng Diyos. Kailangan nila yon. Ang Diyos ang nag-uutos na yan, nag-uutos ang bagay na yan na kailangan nilang gawin upang sila ay malinis. Na kung hindi sila magpapabautismo sa kanilang pananaw, sa kanilang pagkakaunawa, sa kanilang paniniwala, hindi sila malilinis. Halimbawa niyan ay makikita nyo doon sa Acts chapter 2, verse 38. Ang sabi doon, nung si Pedro ay nangaral, ang sabi, sumagot si Pedro, talikuran ninyo ang inyong kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Hesukristo upang patawarin kayo at tanggapin ninyo ang kaloob ng banal na Espiritu. Pansinin ninyo na kinakailangan nilang magpabautismo sa pangalan ni Hesukristo upang patawarin. So yun ang layunin, magpabautismo upang patawarin. Hindi lamang yun, doon sa Gawa 22:16, ang sabi ni Ananias kay Pablo, matapos na si Pablo ay maborn again, ang sabi niya, at ngayon, ano pa ang hinihintay mo? Tumindig ka, tumawag ka sa kanyang pangalan at magpabautismo, magpahugas ng iyong mga kasalanan. So, yung kahulugan na yan ng bautismo ng paglilinis ay maliwanag sa isipan ng mga Hudyo na ang water baptism sa kanila ay isang ritual o seremonya ng paglilinis. Na kung hindi sila magpapabautismo, hindi sila dadaan doon sa ritual na yon, walang paglilinis, walang kapatawaran ng kasalanan. Kung paano yung mga alay sa Old Testament, yung pag-aalay ng hayop ay nagpo-provide ng kapatawaran sa kasalanan, nagdudulot ng kapatawaran sa kasalanan, ganun din ito. So may iba't ibang paraan, may iba't ibang ritual, seremonya na ginagawa ang mga Hudyo nung panahon nila upang sila ay mapatawad. Nag-aalay ng handog at ganun din yung paglilinis, yung bautismo o yung tinatawag na baptismos washings sa English, no? Yung paglilinis nila. Doon sa Juan, Kabanata 3, makikita ninyo na itong water baptism ay malinaw na ritual ng mga Hudyo. Basahin natin sa Juan 3:22 hanggang 27. Ang sabi, pagkatapos ng mga ito, nagtungo si Jesus at ang kanyang mga alagad sa lupain ng Judea. At doon nanatili siya kasama nila at nagbautismo. Nagbabautismo rin si Juan sa Enon, malapit sa Salim, dahil maraming tubig doon. Maraming tao ang dumating at nabautismuhan. Hindi pa nakukulong si Juan ng mga panahong ito. Nagkaroon ng pagtatalo ang mga alagad ni Juan at ang isang Hudyo tungkol sa ritual ng paglilinis.
yung ritual ng paglilinis na yan, dito sa kontekstong ito ay water baptism. Makikita ninyo. Kaya't lumapit sila kay Juan at sinabi sa kanya, Rabi, ang taong kasama mo sa kabila ng Hordan na iyong pinatutuhanan ay nagbabautismo. Pumupunta sa kanya ang lahat. Sumagot si Juan, hindi makatatanggap ng anuman ang isang tao malibang ito ay ibinigay sa kanya mula sa langit. Sa pag-uusap na ito, makikita ninyo yung ritual ng paglinis ay tumutukoy walang iba kundi sa bautismo sa tubig. So, ang water baptism ay isang ritual, isang seremonya na kailangan nila para malinis. Yun ang panahon na yun, para sa mga Hudyo, nung si Kristo ay hindi pa namamatay sa krus. No? Pero nung si Jesucristo ay mamatay na sa krus at unti-unti ay ipinahayag niya yung katotohanan na yung kanyang dugo ang siya maglilinis sa kasalanan ng sangkatauhan. Ang naglilinis ngayon sa bawat sumasampalataya ay ang dugo ni Kristo. So, hindi na kailangan yung ritual o seremonya ng paglilinis. So, yun yung kahulugan ng water baptism na paglilinis. Ngayon, yung isa, yung pagkakakilanlan. Yung natatandaan niyo, yung pag nilubog sa Diyobos yung kulay mura o yung light colored na tela, pag ahon nito ay iba na yung kanyang pagkakakilanlan. Nagiging pula na siya, hindi na siya puti. Sa mga Hudyo, ganun din. Pag ang isang hentil ay gustong maging Hudyo, kailangan siya ay bautismuhan. Una, sa paglilinis ng kanyang kasalanan at sa bagong pagkakakilanlan. Pag ahon niya doon sa tubig na yun, siya ay hindi na hentil. Siya ay Hudyo na. So, iba na yung pagkakakilanlan niya. Pero sa ating mga Kristyano, hindi nangyayari yun. Ibig sabihin, kapag inilubog mo ang isang tao sa tubig at inahon mo, hindi siya nagiging Kristyano. Sapagkat tayo ay Kristyano na bago pa ilubog sa tubig. Di ba? Yung mga nagpa-practice ng water baptism ay Kristyano na sila bago sila ilubog sa tubig. Kaya pag ahon nila, walang nangyayari. Dahil Kristyano na sila eh. Hindi katulad sa Judaismo, para ikaw ay maging Hudyo, ikaw ay ilulubog sa tubig at pag ahon mo, iba na yung pagkakakilanlan mo. Yung murang tela, yung kulay mura, o yung light color na tela, pag nilubog sa Diyobos, pag-ahon nito, iba na yung kulay niya. The same with Judaism. Kapag binautismohan sila, pag-ahon nila, hindi na sila hentil, sila ay Hudyo na. Sila ay converted Jew. Pero sa ating mga Kristiyano, nagiging Kristiyano ang isang, ang isang tao, hindi sa water baptism. Nagiging Kristiyano ang isang tao sa pagsampalataya kay Kristo. Kaya titingnan natin mamaya, anong layo ng water baptism? Sasagutin natin yan mamaya. So, yan yung kahulugan ng bautismo. Paglilinis at saka yung pagkakakilanlan. Nagkakaroon ng pagbabago sa pagkakakilanlan. Ngayon, tingnan natin yung water baptism mismo. Ano ba ang iba't ibang tingnan mo natin yung bautismo. Ano ba ang iba't ibang klase ng bautismo na binanggit sa bagong tipan? Una, mayroong tinatawag na bautismo sa kamatayan. Ito'y binanggit ng Panginoong Jesucristo doon sa Lucas, Kabanata 12, talata 50, na ang sabi niya, kailangan kong magdaan sa isang bautismo at nababagabag ako hanggat hindi ito nagaganap. So, ang sinasabi niyang bautismo rito, yung kamatayan niya. Sapagkat sa panahong ito, nabautismohan na siya ni Juan, pero ang sabi niya, kailangan kong magdaan sa isang bautismo. Ang tinutukoy niya dito yung baptism of death, yung kanyang kamatayan. So, yun ang isang klase ng baptism. So, sa madaling sabi, meron niya tawag na dry baptism, at ito yung isa doon, at meron pang iba, at saka yung wet baptism, which is water baptism. Sa Biblia, merong dry baptism at wet baptism, no? Yung tuyo na pagbautismo, kung matatagalog ko sa ganon, at saka yung basang pagbautismo. Yung basang pagbasa na bautismo ay yung water baptism. Pero merong dry baptism na katulad nga nito, yung baptism of death, isa pa, baptism of the Holy Spirit, yung bautismo ng Espiritu Santo, na ipinangako, actually hindi ipinangako, kundi binanggit ni Juan, na ang sabi niya doon sa Matthew 3:11, kayo'y binabautismohan ko sa tubig tungo sa pagsisisi,
Ngunit ang dumarating sa hulihan ko ay higit na makapangyarihan kaysa akin. Ni hindi nga ako karapat dapat magdala ng kanyang mga sandalyas. Babautismuhan niya kayo sa banal na espiritu at sa apoy. So, ito isa pang halimbawa ng dry baptism o tuyong bautismo. Baptismo ng Espiritu Santo. Pangatlo, bautismo ng mananampalataya tungo sa katawan ni Kristo sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Bautismo o yung pagtubog, katulad noong tela na itinutubog sa Medyobos. Bautismo o pagtubog ng mga mananampalataya tungo sa katawan ni Kristo sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Sa 1 Corinto 12:13, ang sabi, sapagkat sa pamamagitan ng iisang Espiritu ay binautismuhan tayong lahat tungo sa iisang katawan, maging Hudyo o Griego, alipin o Malaya, at tayong lahat ay pinainom sa isang Espiritu. Ang sabi, tayo mga mananampalataya sa pamamagitan ng Espiritu ay binautismuhan tungo sa iisang katawan. Sa English, ang sabi, for in the one Spirit we were all baptized into one body. Baptized into one body. Sa madaling sabi, inilalagay tayo sa oras na manampalataya ang isang tao kay Kristo, siya ay inilalagay, inilulubog ng Espiritu Santo sa katawan ni Kristo. Ang katawan ni Kristo ay yung lahat ng mga mananampalataya, the body of Christ as a whole. No? Nagiging bahagi siya ng katawan ni Kristo. Ang Holy Spirit ang gumagawa niyan. Hindi natin nakikita yon, hindi natin namamalayan, pero kapag tayo ay nanampalataya kay Kristo, tayo ay inilalagay, inilulubog ng Holy Spirit doon sa katawan ni Kristo. Nagiging kaanib tayo. Nagkakaroon tayo ng bagong identity. Na dati tayong mga makasalanan dati tayong nasa kadiliman, ngayon ay nasa kaliwanagan na tayo. Dati tayong nasa labas ng katawan ni Kristo, ngayon ay kasama na tayo o we now belong to the body of Christ. So nagkakaroon ng bagong identity. So yun yung ginagawa ng Holy Spirit sa mga sumasampalataya kay Kristo. Kanyang inilalagay sila sa katawan ni Kristo. Baptism of the Holy Spirit, no, or by the Holy Spirit into the body of Christ. Binabautismohan ang mananampalataya tungo sa katawan ni Kristo. May isa pang katulad dyan. At yun yung pang-apat. Bautismo o pagtubog ng isang mananampalataya tungo kay Kristo. Tungo kay Kristo. Yan ay makikita nyo sa Romans 6.3, halimbawa, at saka sa Galatians 3.27. Pero tingnan lang natin yung sa Romans 6.3. Sabi doon sa English, sa Romans 6.3 sa NRSV, do you not know that all of us who have been baptized into Christ, baptized into Christ, hindi baptized in the name of Jesus or in the name of Christ, hindi yun. Kundi baptized into Christ, katulad nung kanina, baptized into one body, nilagay sa katawan. Tayo rin naman na inilalagay ng Holy Spirit doon kay Kristo. Sabi, do you not know that all of us who have been baptized into Christ Jesus were baptized into His death? Sa Tagalog, ang sabi, hindi ba ninyo nalalaman na tayong lahat na nabautismuhan kay Kristo o tungo kay Kristo? Dapat, mas dapat ang ginamit ay tungo kay Kristo, ay nabautismuhan tungo sa kanyang kamatayan. So, ang ibig sabihin niyan, kapag ang isang tao ay sumampalataya kay Kristo, siya ay inilalagay ng Holy Spirit kay Kristo. Siya ay nagiging in Christ, na kay Kristo na. At sa buong New Testament, maraming binanggit si Pablo na yung in Christ. We are justified in Christ. No? Yung mga ganang kataga na we were chosen in Christ. Yung mga katagang ganoon ay nangangahulugan nangangahulugan na tayo ay inilagay ng Holy Spirit sa oras na tayo sumampalataya kay Kristo. Nagkaroon tayo ng union, pakikiisa o pagsama kay Kristo. Tayo ay kay Kristo na ngayon. Nagkakaroon tayo ng bagong identity. Na kapag tayo, o bagong pagkakakilanlan, na kapag tayo sumampalataya kay Kristo, tayo ay inilulubog ng Holy Spirit kay Kristo. Kumbaga, no?
na tayo ngayon ay meron ng bagong identity. Dating hindi Kristiyano, ngayon ay Christian na. Yun ang ating identity ngayon. Yun ang ating pagkakakilanlan. Kailan ba nagiging Kristiyano ang isang mananampalataya? Kailan ba masasabi na siya ay Kristiyano na? Hindi ba pag siya ay sumampalataya na ng tunay kay Kristo? Hindi sa pagtubog. Sapagkat yung marami akong nakilala na alam na nilubog sa tubig, pero pagkalipas ng ilang buwan ay lumubog uli sa kasalanan. Kaya hindi yun ang identity, hindi yun ang pagkakakilanlan, ibig sabihin, hindi nagagawa ng bautismo sa tubig ang bagong identity. Sapagkat kahit na ilang beses ilubog ang tao sa tubig, kung hindi talaga siya kumilala kay Kristo at nagpasakop kay Kristo, yung kanyang pagkakakilanlan ay hindi mababago. Sapagkat ang tinitingnan ng Diyos ay yung ating puso, hindi yung ating ginagawa. So yun yung pang-apat na klase ng bautismo sa New Testament. At yung pang-lima ay yung wet baptism o yung basa na bautismo. Walang iba kundi ang bautismo sa tubig. So ulitin ko, yung dry baptism na apat. Una, baptism of death ni Christ, yung bautismo sa kamatayan ni Kristo. Bautismo ng banal na Espiritu na sabi ay Christ will baptize you with the Holy Spirit and fire. Pangatlo, bautismo ng mananampalataya tungo sa katawan ni Kristo sa pamamagitan ng Espiritu Santo. At yung pang-apat, bautismo ng mananampalataya tungo kay Kristo, nagkakaroon ng union with Christ sa pamamagitan ng pananampalataya. At yung pang-lima na bautismo sa New Testament ay yung bautismo sa tubig. Ang layunin ng ating talakayin ngayon ay tingnan itong bautismo sa tubig. Hindi natin tatalakayin yan, yung apat, no? Bagamat marahil mas madadaanan natin. Subalit ang pinaka-layunin natin ay maliwanagan ano ba ang bautismo sa tubig. Bakit tayo hindi nagsasagawa nito? Bakit hindi tayo naniniwala dito? So yun ang ating titingnan. So ano ba ang tinuturo ng Biblia ukol sa bautismo sa tubig? Ito ang isa sa mga controversial na paksa actually sa ilang Kristiyano, yung tungkol sa water baptism. Lalo na kapag ang isang grupo ay nagsabi na hindi maliligtas ang isang tao kapag hindi siya nabautisman sa tubig. Nagkakaroon ng tension dyan. Sapagkat maraming hindi sumasang-ayon dyan. Sa evangelical, sa ating mga born again, no, hindi tayo sumasang-ayon na ang water baptism ay kinakailangan para sa kaligtasan. Pero, mayroong mga grupo na mayroong mga grupo na nagpapahayag na ang water baptism ay kinakailangan para maligtas ang isang tao. Mayroong mga grupo na nagpapahayag na ang water baptism ay kailangan para malinis sa kasalanan ng isang tao. Pero hindi yun ang ating paniniwala at hindi yun ang paniniwala ng mas nakararaming born-again Christians. Yung mga born-again Christians na naniniwala sa water baptism, hindi nila sinasabi na ito ay kailangan sa kaligtasan. Ang tanong, anong sinasabi nila? Titingnan natin yan maya. So, ano ba ang sinasabi ng Biblia tungkol sa water baptism? Okay, una, ang water baptism ay isang seremonya o ritual na paglilinis o paghuhugas ng mga Hudyo. Tinignan natin yan kanina yung John chapter 3, 22 hanggang 27. Ito'y isang seremonya o ritual ng paglilinis o paghuhugas ng mga Hudyo, hindi ng mga Kristiyano. Pero maraming sabihin niyo, Pastor, bakit sa New Testament, sa Acts, no? Sa Aklat ng mga Gawa, yung mga Kristiyano na yun bakit sila nagbautismo pa? Pero tandaan ninyo na sila ay galing sa pagiging Hudyo. Hindi agad-agad nilang iniwan yung kanilang tradisyon. Hindi nila agad-agad iniwan yung kanilang nakagisnan na gawain. Kaya sa paglipas ng panahon,
makikita ninyo na maraming Kristiyanong Hudyo na sumusunod pa rin sa kautusan. Maaaring magbigay ako ng ilang talata tungkol doon. Ano? Parang ganito yan. Nung na-born again ako noong 1983, no? Hindi ko agad-agad iniwan ang tradisyonal na simbahan. Yung simbahan na nakakrisnan ko. Hindi ko agad-agad iniwan yun. Ang ginagawa ko noon, nung ako'y na-born again, sa umaga, pag linggo, sa umaga, nagsisimba ako. Pag sa hapon, umattend ako ng fellowship sa Alimol Charismatic Fellowship noon, bago naging Asian Christian Charismatic Fellowship. So, ganun ako noon for so many months, no? Hindi ko agad-agad iniwan. Kasi hindi talaga naman agad-agad mayo. Bihirang-bihira yung gano'n na kinaumaga, na-born again ka ng gabi, kinaumagahan talagang totally iniwan mo na yung dati mong reliyon. Bihirang-bihira yun. Ang nangyayari ay proseso. The same with the Jews, no? Yung mga Hudyong ito, proseso yung kanilang naranasan. Kaya makikita niyo sa unang bahagi, at sila yung early Christians, no? At kung titingnan niyo sa isang ng iglesia, sa loob ng 200 taon, 200 years, baka higit pa nga yung Judaism at saka Christianity, halos hindi magkahiwalayan, parang kambal na parang Siamese twin, hindi sila magkahiwalay. Hanggang sa talagang takdang panahon dumating din na separate yung Christianity from Judaism. Pero meron silang pagsasama na talagang hindi mapaghiwalay noon. Sapagkat ang mga unang Kristiyano ay mga Hudyo. At dahil sila ay Hudyo, ginagawa nila yung kanilang mga ritual, seremonya, ng mga unang panahon nila at matagal na panahon. Pansinin niyo, sa loob si Pablo ay nangangaral na ng justification by faith alone. Samantalang si Santiago ay pinuno pa rin ng Jerusalem Church na kung saan hindi sila nakikisama sa mga Hentil. At yan ay, kung matatandaan ninyo, may pangyayari doon sa Galacia na si Pedro ay kumakain kasama ng mga Hentil. At pagkatapos may dumating na mga kapatiran galing kay Santiago na pinuno ng Jerusalem Church. At biglang-bigla itong si Pedro ay umalis. Sapagkat ayaw niya na masabihan siya o mapulaan siya ng mga Hudyong galing kay Santiago. Nagpapakita lamang iyon na yung grupo ni Santiago sa Jerusalem ay tumutupad pa rin doon sa tradisyon nila, doon sa batas nila, sa kautusan nila ng mga Hudyo. Kaya siya ni-review ni Pablo si Pedro doon sa kanyang ginawa. So, yun ay sa halimbawa lamang. Pero, hindi agad-agad kumalas ang mga Hudyo sa kanilang tradisyon. Kaya, yung water baptism ginagawa, makikita niyo talaga sa Book of Acts, sa Aklat ng mga Gawa, sapagkat mga Hudyo ang unang Kristyano. Later on, nagkaroon ng mga Gentile Christians at meron silang mga binautismo, maging si Pablo ay meron pang binautismo nung bago siya ng Kristyano, pero later sinabi niya na hindi ko na matandaan kung sinong binautismo ako sapagkat hindi naman talaga ako sinugo para magbautismo. Titingnan natin yan maya. So, ito ay seremonya o ritual ng paglilinis o paghuhugas ng mga Hudyo. Pangalawa, ang Israel bilang isang bayan ay inutusan ng Diyos na magpabautismo bilang bahagi ng kanilang pagsisisi at paglilinis. Makikita niya sa Marcos 1:4 at Lucas 3:3. Ang bautismo sa tubig, pangatlo, ang bautismo sa tubig sa Bagong Tipan ay laging iniuugnay sa kapatawaran ng kasalanan. And therefore, salvation. Ang bautismo sa tubig sa Bagong Tipan ay laging iniuugnay sa kapatawaran ng kasalanan and therefore sa kaligtasan doon sa Bagong Tipan. Makikita niyo sa New Testament na water baptism is always associated with the forgiveness of sins and therefore salvation. Yan lagi. Halimbawa, yung binasa natin Acts 2:38, no? Repent and be baptized for the forgiveness of sins. Sa Mark 16:15, ganoon din ang sinasabi na ang sinumang sumampalataya at mabautismohan ay maliligtas. Yun ang sinabi doon sa Mark 16:15. So Mark 1:4, yung
pangangaral ni Juan, tinatawag na yung kanyang mensahe ay repentance, baptism of repentance for the forgiveness of sins. Tandaan niyo, baptism of repentance for the forgiveness of sins, parallel yun doon sa Acts 2:38. So yung Mark 1:4 is parallel with Acts chapter 2 verse 38. Na ang ibig sabihin, yung water baptism ay kasama o associated with the forgiveness of sin. Ang pang-apat, ang bautismo sa tubig ay kailangan o requirement para sa pagkonberte, no? Tungo sa pagiging Hudyo. Kumbaga, ito ay initiation rite. So, water baptism is required for a Gentile to become converted to becoming a Jew. Kinakailangan yon ng isang hentil upang siya ay makonberte sa pagiging Hudyo, kailangan siyang ma-water baptize. So, initiation rite yon. So, yun ang simula ng kanyang pagiging Hudyo. Pero sa atin, sabi ko nga, hindi yun simula ng pagiging Kristyano, hindi water baptism ang simula ng pagiging Kristyano. Ang simula ng pagiging Kristyano ay ang pananampalataya kay Kristo. Panglima, yung 12 Hudyong apostol ay sinugo ni Kristo upang magbautismo, ngunit hindi si Pablo na apostol ng mga hentil. The 12 Jewish apostles were commanded and sent by Christ to go and make disciples and baptize, but not Paul. Paul was not commissioned. Paul was not sent to baptize. Yun ang sabi niya doon sa 1 Corinthians 1:17. Ang sabi ni Pablo, sapagkat hindi ako sinugo ni Kristo upang magbautismo, kundi upang ipangaral ang ebanghelyo. Whereas, the 12 apostles were sent to preach the gospel and to baptize. Ang sabi doon sa Matthew 28:19 and 20, ang sabi ganito, kaya't sa inyong paghayo ay gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa na binabautismuhan sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. So, isinugo ni Kristo yung 12 Hudyong apostol para magbautismo, sapagkat sila yung mga Hudyo. Again, nahandon yung kanilang tradisyon, yung kanilang ritual, handon yung kanilang kasama yun sa kanilang pananampalatayang Hudyo. Tandaan niyo, nung time ng Matthew 28, nung inuutos niya nito, hindi pa recognize ang Christianity. Wala silang kamalay-malay na Kristyanismo, yung katulad ng Kristyanismo pagkaalam natin ngayon. Wala silang kamalay-malay na yung kanilang pananampalataya ngayon ay Kristiyano o Kristyanismo. Kundi ang alam nila, sila ay mga Hudyo pa rin. So they were sent to baptize their fellow Jews. Even yung mga Gentiles na mako-convert nila will be baptized. Kaya nga, yung mga Gentiles na mananampalataya, no, ay binabautismo nila sapagkat yun ang alam nila na once na ang isang hentil na manampalataya kay Kristo ay magiging Hudyo. No? Once na manampalataya ka bilang isang hentil, ang alam nila, ikaw ay nagiging Hudyo and therefore we will baptize you. Kasi yun ang aming pagkaalam, yun ang aming katuruan, yun ang aming nakagisna bilang mga Hudyo. So, yung 12 Hudyong apostol ay isinugo ni Kristo upang magbautismo dahil sila ay mga Hudyo, pero si Pablo ay hindi isinugo para magbautismo sapagkat siya ay apostol sa mga hentil na katulad natin. Ang hentil ay basta hindi Hudyo ay hentil, okay? If you are not a Jew, you are a Gentile. So, tayo ay mga hentil. So, si Apostol Pablo ay apostol ng mga hentil and therefore hindi kailangan ng water baptism dahil hindi talaga required na i-baptize ang mga hentil na katulad natin. Yung water baptism ay para sa mga Diyos lamang. At sila ay tinawagan ng Diyos na magsisi bilang isang nation, isang bayan, to repent and be baptized for their cleansing as a nation. And therefore, kung gagawin nila yon, God will establish the kingdom. Kaya, ginagawa nila ang water baptism. Pang-anim, ang bautismo sa tubig ay isang seremonya o ritual ng paglilinis na may layuning itigil kapag naganap na ang lahat na dapat isagawa ni Kristo.
Ang bautismo sa tubig ay isang seremonya o ritual ng paglilinis na may layuning itigil kapag naganap na ang lahat na dapat isagawa ni Kristo. Sa Hebreo Kabanata 9, ang sabi, talata 9 hanggang 10, sumasagisag ito sa kasalukuyang panahon na nagpapakita na ang mga kaloob at ang mga alay na inihahandog ay hindi makapaglilinis sa budhi ng sumasamba. Ang mga ito ay tungkol lamang sa mga pagkain at mga inumin at iba't ibang uri ng seremonya ng paglilinis. Mga alituntuning tungkol sa katawan ay pinatutupad hanggang dumating ang panahon ng pagbabago ng lahat ng bagay. Okay? So makikita ninyo, iba't ibang uri ng seremonya ng paglilinis, mga alituntunin tungkol sa katawan na ipinatutupad hanggang dumating ang panahon ng pagbabago ng lahat ng bagay. Seremonya ng paglilinis, ceremonial washings, at ito nga ay yung water baptism. Kasama dito yung water baptism. Na itong seremonyang ito ng paglilinis, paghuhugas, no, ay ipatutupad lamang hanggang sa dumating ang panahon ng pagbabago ng lahat ng bagay. At kung titingnan nyo pa yung susunod na mga talata dyan, yung verses 11 hanggang 14, makikita nyo yung contrast. Sasabihin doon na, ngunit ngayong si Kristo, yon, nung dumating na si Kristo at ginawa niya na yung dapat niyang gawin, tapos na yung dating order. Yung old order of things are done. Or they were done. Tapos na. No? At itong bagong order, yung new order ang ipinatutupad ngayon. At yung sistema na yan ay isinagawa ni Kristo, isinakatuparan ni Kristo para sa lahat ng mga sasampalataya sa Kanya. Ngayon, kung titingnan ninyo yung lahat ng yan, yung buong larawan ng water baptism sa bagong tipan, no? Wala ni isang talata sa Biblia na makikita tayo na nagsasabi na ang water baptism ay kailangan bilang pampublikong kapahayagan ng pananampalataya. Wala yun. Hindi nyo makikita sa Biblia yun. Hindi nyo rin makikita na ito ang tanda ng pagiging tagasunod ni Kristo. Hindi nyo makikita yan. At pangatlo, tanda na ang isang tao ay tunay na ligtas na. Hindi nyo makikita yung tatlo na yan. Pero sa ngayon, sa panahon natin ngayon, pag tinanong ninyo ang mga born again, ba't kayo nagbabaptize? Ang sasabihin nila, ang baptism, ang water baptism ay public expression of your faith. No? Pampublikong kapahayagan ng iyong pananampalataya. Question, nasaan sa Biblia yun? Wala sa Biblia yun. May magsasabi na naman na ang water baptism ay tanda ng iyong pagsunod kay Kristo. Question, nasaan sa Biblia yun? Wala rin sa Biblia yun. Hindi makikita yun. Ang mga ito, yung mga sinasabing dahilan para sa water baptism sa panahon natin ngayon, ay katuruan lamang katuruang imbento lamang ng tao. Sa katunayan, mayroong pinagmulan niya sa kasaysayan ng Iglesia. Hanggang noong 1500, no? Ang water baptism ay pinaniniwalaan ng maraming Kristiyano na nakapaglilinis ng kasalanan kasama. Pag-aralan nyo ang kasaysayan ng Iglesia, makikita ninyo ang mga early church fathers. Naniniwala sila na ang water baptism ay kailangan para mahugasan sa kasalanan ng mga mananampalataya. Bakit? Sapagkat merong impluwensya yun ng mga Hudyo. Sabi ko nga sa inyo, 200 taon o higit pa ang Kristyanismo at ang Hudaismo ay parang kambal na hindi mapaghiwalay. Kaya ito ay yung Hudaismo, yung gawain ng mga Hudaismo ay na-impluwensya ng ibang mga Kristiyano. Ang problema, si Pablo, dahil nag-iisa lang siya na nagtuturo ng mga doktrina sa mga hentil, mahirap para kay Pablo na talagang awatin yung mga nangyayari. Ang isang example niyan ay yung Book of Galatians, di ba? Talagang sumulat si Pablo sa mga Galacia sapagkat yung impluwensya ng Hudaismo ay nakikita niya na tinatanggap ng mga hentil na Kristiyano na ang sabi niya, hindi dapat yan. Sapagkat kapag kayo ay sumunod sa kautusan, kapag kayo nagpatuli, hindi kayo mapapawalang sala ng mga bagay na yan.
you cannot be justified by the works of the law. So, bumabalik sila dun sa kautusan dahil sa influence ng mga Judaizers, ang tawag. Judaizers are Christian Jews. Tandaan nyo, yung word na Judaizers ay Christian Jews. Mga Hudyo sila pero Kristyano. Pero dahil meron silang mga tradisyon at kagawian na ginagawa noon na hindi nila inaiwan pa, ini-influensyahan nila ang mga hentil. So, sa paglipas ng panahon, 200 taon, 300 taon marahil, magkasama yung dalawang kambal na yan. No, hindi sila mapagkahiwalay. So, yung influensya ng Judaismo ay napasama sa mga church fathers na ituro sa kanila. Kaya, pag tinignan nyo ang mga kasulatan ng mga church fathers, pag sinabing church fathers, ito yung mga tagapagturo ng iglesia, mga pastor sa iglesia o obispo sa iglesia, pagkatapos ng mga apostol, no? Ang kanilang mga doktrina tungkol sa water baptism ay nakapaglilinis ng kasalanan. Pagdating ng 1500, nagkaroon ng Reformation. Ang sabi ni Martin Luther, the just shall live by faith. Ang mga matutuwid ay mamumuhay lamang sa pananampalataya. Kaya yung isang reformer na si Ulrich Zwingli, no, kinwestiyon niya yung naborn again na yung mga ibang itong mga to, no? Sila Ulrich Zwingli, si Martin Luther, kinwestiyon niya yung paniniwala ng Roman Catholic na ang sakramento ng bautismo ay nakapaglilinis ng kasalanan. Sabi niya, hindi totoo yan. Kaya, ginawa niya, pero gusto niya i-retain yung water baptism sa church, no? Na ito ay kailangan lamang bilang initiation sa pagiging Kristyano, sa pagpasok sa iglesia, pero hindi hugas ng kasalanan. So, sumunod din yung ibang mga katuruan tungkol sa water baptism na ang water baptism ay kapahayagan ng pananampalataya. Pero hindi yan ang original na turo. Hindi yan ang original na turo sa Biblia. Kaya kung babalik tayo, kung may time travel tayo, babalik tayo sa, let's say, mga 200 AD, patay na lahat ng apostol. Mga church fathers na lang nahandon. Tatanungin natin ang isang apostol, ang isang church father doon, ano po ba ang layunin ng water baptism? Ang sasabihin niya, ito ay kailangan para sa paglilinis ng kasalanan mo. Pag sinabi mo, hindi po ba na ang water baptism ay kailangan lang para sa kapahayagan, pampublikong kapahayagan ng pananampalataya, magugulat siya. Saan mo nakuha yan? Hindi nila alam yon nung panahon na yon. Hindi nila alam yung ganong katuruan. Sapagkat hindi yun ang biblical na hindi yun ang pagkaunawa nila na biblical na katuruan. Sapagkat ang paniniwala nila ay yung impluensya ng mga Hudyo at mga Hudyong apostol na nagsagawa ng water baptism. So itong mga bagay na ito, marahil ay hindi nyo matatandaan kapag may kausap na kayo. Pero ang pangunahing dapat nating maunawaan ay ito, ang water baptism, yung dahilan nila ngayon, wala sa Biblia. Kaya kung halimbawa, may sabi sa inyo, ang water baptism ay kailangan yan para sa pagpapahayag ngayong pananampalataya. Tanungin nyo, nasaan sa Biblia yun? Na ang water baptism ay para sa kapahayagan ng pananampalataya. So, yan ay imbento lamang ng mga tao. Pero, hindi tayo dapat magturo sa iglesia ng imbento ng tao. Hindi natin dapat dalhin sa iglesia at ituro bilang doktrina ng Biblia ang katuruan na inimbento lamang ng tao. O hindi talaga mapapatunayan mula sa Biblia. Ibig sabihin, sa matinong paliwanag ng Biblia. Ang sabi ni Pablo doon sa Galatia 11:12, nais kong malaman ninyo mga kapatid na ang ebanghelyong aking ipinangangaral ay hindi ayon sa tao. Hindi ko ito tinanggap mula sa tao at hindi rin itinuro sa akin ng tao. Ito ay ipinahayag sa akin mismo ni Jesucristo. At dahil ang katuruan ngayon sa water baptism ay pawang imbento lamang ng mga tao, ang ibig sabihin yung dahilan, na ito ay pampublikong kapahayagan ng pananampalataya, hindi natin dapat ituro yan sapagkat hindi yan nagmula sa Biblia. Yan ay nagmula lamang sa katuruan o sa kaisipan ng tao. Maging ang mga iglesia na nagsasagawa ng water baptism ay nagkawindang-windang sila, nagkalito-lito sila tungkol dito. Halimbawa, ang mga Baptist churches,
Anong layunin ng water baptism? Meron silang pagkalito tungkol sa layunin ng bautismo sa tubig. Sabi ng mga Baptist, ito ay divine ordinance, a symbolic ritual, a mechanism for publicly declaring one's faith. Ito raw yung pamamaraan, isang mekanismo para iyong maipahayag ang iyong pananampalataya sa publiko. And a sign of having already been saved, tanda raw ng pagiging ligtas na, pero hindi kinakailangan sa kaligtasan. Yan ang sabi ng mga Baptist. Ang mga Presbyterian naman ay naniniwala na ang water baptism ay ipinalit doon sa pagtutuli. No? Wala nang pagtutuli ngayon dahil ang ipinalit ay ang water baptism. Nasaan sa Biblia yun? Wala, hindi makikita sa Biblia yun. Ang ibang mga evangelicals, sabi nila, water baptism is an ordinance. Ordinance daw yan. Ibig sabihin ng ordinance, inutos daw ni Kristo sa iglesia. A symbolic ritual. Titingnan natin yan, yung utos na yan, kung anong inutos ni Kristo sa iglesia. A symbolic ritual used to witness to having accepted Christ as personal Savior. Pero hindi kinakailangan sa kaligtasan. Symbolic ritual daw yan na ginagamit bilang patutuon na ikaw ay tumanggap na kay Kristo. Pero hindi kinakailangan sa kaligtasan. Ang mga One-Tenth Pentecostals, katulad halimbawa nila Kibuloy, nila Will de Almeida, ng mga UPC, United Pentecostal Churches, yung mga Oneness Pentecostal na yan, ay naniniwala na ang water baptism, lalo-lalo na, bautismo sa pangalan lamang ni Jesus, ay kinakailangan para maligtas ka. Pag ikaw ay nabautismuhan sa Trinitarian formula na ang tawag, yung bautismo sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, kapag ikaw ay nabautismuhan doon, hindi ka pa rin ligtas. Kailangan mabautismuhan ka lamang sa pangalan lamang ni Jesus. Kapag hindi ka na ng bautismo ng isang Kristiyano, hindi siya ligtas. So, mabigat yun. Sa Roman Catholic, ang Roman Catholic, binabautismo ng mga bata para malinis ang kanilang inherited sin, yung kanilang kasalanang minana. Para kung sila yung mamatay, sa batang kalagayan, sila ay pupunta sa langit. Kapag ang isang bata ay hindi nabautismohan at siya ay namatay, hindi siya makakapasok sa langit sapagkat meron siyang minanang kasalanan, kaya yung kanyang kaluluwa ay doon lamang sa limbo. Pero ang problema, nung ilang taong nakaraan na, ito lang, nandito na kami sa UK noon, lumabas yung balita na kinukonsider ng Roman Catholic na burahin na sa doktrina ng Roman Catholic Church ang limbo kasi wala naman talaga. So, paano na yung mga batang nahandon ngayon? So, ibig sabihin, mayroong problema doon sa doktrina nila. Bakit? Nasabi nila na kapag ang isang bata ay hindi na bautismohan, doon sa limbo pupunta, pero ngayon sinasabi nila na wala naman talagang limbo. So, problema yun. Well, para sa kanila. Hindi natin problema yun. Yung mga kulto, katulad ng INC, Jehovah's Witnesses, Mormons, walang kaligtasan kapag walang water baptism. So, itong mga ito, makikita niyo hindi nagkakasundo yung mga nagsasagawa ng water baptism. Ano ba ang layunin? May nagsasabi na ito kailangan sa pagliligtas, may nagsasabi na ito ay pagtutuli ngayon, may nagsasabi na kailangan lang ito para ipahayag mo ngayong pananampalataya. Pero ano ba talaga, kuya, ang layunin ng water baptism? So, hindi sila nagkakasundo. Kasi nga, kung babalik tayo doon sa New Testament at susundin natin yan, makikita ninyo na ang water baptism, tama yung mga Pentecostal, yung mga Oneness Pentecostal, kinakailangan, hindi, sa pangalan ni Jesus hindi yata yun ang, ang ibig sabihin, mas tama yung mga naniniwala na ang water baptism ay nakapag-aalis ng kasalanan. Kasi yun ang makikita natin sa New Testament. Kaya nga lamang, yun ay law, yun ang batas, kung paano itinakda ng Diyos ang mga sin offerings, yung mga paghahandog para sa kasalanan. Kapag ikaw ay nagbigay ng offering para sa kasalanan mo nung panahon ng Old Testament, patatawarin ka ng Diyos. Dahil yun ang inilagay niyang itinakda niya yun. Ganon din ang ceremonial washing ng water baptism sapagkat nasa kautusan nila yan. So, sa panahon na yun ng New Testament, nung bata pa lamang ang iglesia at nagsisimula pa lamang, talagang yun ang kanilang paniniwala na ang water baptism ay nakapag-aalis ng kasalanan sapagkat tinangay nila yung kanilang nakagisnan
mula sa Old Testament. So yun ang tama, yung nakapag-aalis ng kasalanan, hindi yung pampublikong kapahayagan ng pananampalataya. Ang problema, ang mga born again ngayon, ang mga evangelicals ngayon, pag sinabi mo ang water baptism ay nakapag-aalis ng kasalanan, sasabihin nila, mali ka at yan ay heresy o eretiko ka, erehe ka, no? Yan ay bula ang turo. Well, ngayon talagang bula ang turo yun kapag sinabi mo na ang water baptism ay nakapag-aalis ng kasalanan. Pero ganun din naman, maling turo na sabihin na ang water baptism ay kapahayagan ng iyong pananampalataya sapagkat hindi naman din sinasabi ng Biblia na ganun yun. So ano ang tama? Ang tama ay ang GTCC, of course, siyempre, na wala ng water baptism. Hindi na kinakailangan to. Dahil sila nagkakagulo eh. Hindi nila alam kung anong layunin talaga eh. Hindi lamang doon sa layunin, nagkakagulo rin sila, nagkakaroon din ng kalituhan kung paano isasagawa ito. So, ang mga Baptist, sabi nila, kailangan ilubog sa tubig ang isang baptismo. Ang mga Presbyterian churches, ang sabi, pwede na ang buhos at saka wisik. Ang ibang mga evangelicals naman, kailangan ding ilubog, sabi nila. Ganun din ang mga Oneness Pentecostals, kailangan ilubog sila na nakabihis ng puti. Okay? Ang Roman Catholic Church, pwedeng buhos at ganun din, pwedeng wisik. Ang mga kulto, katulad ng INC, Jehovah's Witnesses at Mormons, kailangan ding ilubog. Yung ibang grupo na mga Orthodox, no? Katulad halimbawa ng Cathedral of the King, na dating Christian Life Fellowship, no? Pag magpapabautismo kayo dyan, kailangan hubad-hubad. So, sa pamamaraan, meron ding kalituhan. Ano ba talaga ang pamamaraan? Lubog? O buhos? O wisik lang? O nakabihis ng puti? O nakahubad-hubad? So, hindi sila nagkakasundo tungkol sa pamamaraan. Ngayon, bakit pinapanatili ito? Bakit pilit na ayaw alisin sa tradisyon ng simbahan ng iglesia, Kristyanong iglesia? Bakit ayaw alisin sa tradisyon ng iglesia, sa Kristyanong iglesia ang gawain ito? Bakit gusto nilang i-retain ang water baptism? Sapagkat ang sabi, yun nga, sabi sa akin ni paring Jojo, sabi niya, Pastor, bakit hindi kayo niniwala sa water baptism? Di ba nasa Biblia to? Common yun eh. Common na question yun eh. Madalas ko nang narinig yan. At madalas nyo rin narinig yan. Hindi ba nasa Biblia ito? Well, nasaan sa Biblia? Ang tanong, nasaan sa Biblia na ito ay, aaminin ko, maraming kayong mababasa sa Biblia na tungkol sa water baptism. Okay? At hindi natin inaalis yun. Kaya lang, ano yung pagkakaunawa? Bakit ito nahandyan? So, halimbawa dyan ang Matthew 28. So, anong sabi sa Matthew 28? Diba, may inutos doon. Sabi niya, kaya't humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismuhan niyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Yan daw ay inutos ni Kristo. Yung magpabautismo raw ay inutos ni Kristo. Sabi nga, may isa pang pastor na Amerikano, si Charles Stanley, no? Baptist kasi yun eh. Sabi niya na if one refuses to obey Jesus' command, it is simply willful disobedience, rebellion, and sin against God. So mabigat yun, di ba? Kapag daw merong tumanggi sa utos ni Kristo, yun daw ay tuwirang pagsuway, pagrebelde at kasalanan laban sa Diyos. Pero ang tanong ko, Pastor Stanley, ano ang utos ni Kristo? Basahin ulit natin. Kaya tumayo kayo, at ito yung 12 ang alagad Humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismuhan nyo sila. Okay, bautismuhan nyo sila. So ito yung utos doon sa 12 alagad. Pero sasabihin nila, ang 12 alagad ay representative ng buong iglesia.
O sige, pagpalagay natin gano'n, pero hindi ako naniniwala ron. Sapagkat sila yung mga Hudyo, tayo mga Hintil, hindi pwedeng maging representative tayo nun. Hindi sila pwedeng maging representative ng Gentile Church sapagkat sila yung mga Hudyo. Okay? So, pero papalagay natin na sila ay representative ng buong iglesia, and therefore, itong utos na ito ay para sa lahat ng Kristiyano. So, anong utos ulit? Ulitin natin. Bautismohan nyo sila. So, anong utos? Ang utos ba ay magbautismo o magpabautismo? Kung ang utos ay ganito, halimbawa, humayo kayo, gawin niyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Paliguan nyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Anong utos? Magpaligo o maligo? Ang utos ay magpaligo o magbautismo. Kasi yun ang utos ay, bautismahan nyo sila. Inuutos ni Kristo na sila ay magbautismo. So, kung ang utos ay magbautismo, sino ang gumagawa nito? Ang question. Palagay na, halimbawa, pasok tayo sa loob ng church si Charles Stanley. Lahat ba sila roon ay gumagawa ng utos na yun, sumusunod sa utos na yun? Lahat ba sila ay nagbabautismo? O si Charles Stanley lamang at ang kanyang mga staff ang nagbabautismo? Maging sa ibang iglesia na naniniwala sa water baptism, lahat ba sila ay nagbabautismo? Hindi. Tanging ang mga pastor lamang at diakono ang nagbabautismo. And therefore, kung gano'n, lahat sila roon ay sumusuway doon sa utos. Sapagkat ang utos ay magbautismo kayo. Bautismohan nyo sila. Paliguan nyo sila. Hindi naman ang utos ay maligo eh. Hindi yun ang utos, kundi ang utos ay magpaligo kayo o magbautismo kayo. Bautismohan nyo sila. So, kung meron mang sumusuway dito, yung mga nagsasabi na ito ay inutos sa atin. Kung sinasabi nila ito ay inutos sa atin, ang tanong, ginagawa ba nila? Ginawa ko, nagpabautismo ako. Hindi yun ang utos. Hindi yun ang usapan dito. Ang inutos ay magbautismo. Nagbabautismo ka ba? Pag sinabing hindi, and most likely hindi nga, no? Sumusuway siya sa utos. Pero, again, the 12 disciples, no? Sila yung mga alagad na Hudyo at inutusan sila ni Kristo na ipangaral at abutin ang kapwa nila Hudyo at yung mga Hentil na i-convert nila sa kanilang relihiyon, Judaismo. Yun ang kanilang noon pa. Wala pang Kristyanismo, ha? Ang idea pa nila noon ay Hudyo sila, na ang sekta nila ay the way o yung daan. Na kung paano may sekta ng Pariseo, Saduceo, Essenae ng panahon na yon. So, ang the way o yung daan na sekta ay isa lamang doon sa mga sekta ng Judaismo. Hindi pa malinaw yung Kristyanismo. Nagkaroon ng linaw ang Kristyanismo, mga Hentil, no? Matagal na panahon pa. Hindi pa doon sa Matthew 28. Ngayon, si Pablo ay inutusan ni Kristo na maging na mangaral sa mga Hentil, abutin ang mga Hentil, maging liwanag sa mga Hentil. Siya ang mangangaral sa mga Hentil. At malinaw yan sa New Testament, Galatians 2:7, siya ang apostle, siya ang mangangaral sa mga uncircumcision. Sa 1 Timothy chapter 2 verse 7, siya ang apostle at siya ang apostol at tagapagturo ng pananampalataya at katotohanan sa mga Hentil. Siya, yun ang role niya sa mga Hentil. At tayo yung mga Hentil. And therefore, yun ang susundin natin. Yung kanyang mga itinuro. At dahil dyan, kung ano yung sinabi ni Pablo tungkol sa water baptism, tungkol sa baptism, yun ang ating paniniwalaan. Ang sabi niya, hindi siya isinugo para magbautismo. So, yung mga disciple niya, ganun din, hindi isinugo para magbautismo, kundi mangaral ng Ebanghelyo. So, yung utos na yun, yung Matthew 28, ay misunderstood. Mali ang pagkakaintindi. Ang intindi lagi, kapag binasa yun, ay, yan ang utos, magpabautismo ka. Hindi utos yung magpabautismo. Ang utos ay magbautismo ka. Kaya kung hindi mo ginagawa yan, nagkakasala ka. So, again, ano ang utos? Ang utos ay magbautismo. Bautismohan nyo sila, ang utos ni Kristo. So, dapat lahat ng mananampalataya ginagawa yun.
Pero hindi nga hindi nga ginagawa ng mga mananampalataya yun. Ilan lamang ang gumagawa nun.